of the police operations. Ito yung visibility patrols, preventive yan. Pangalawa yung enhanced investigation. At pangatlo, itong counterinsurgency operations. So, still, di lang natin sa Metro Manila, ang i-concentrate natin yung visibility patrols. Patrols. Actually, parang Joe, kahapon, medyo napakahaba nga nung activities ko kahapon dahil umagang-umaga pa lang nagkaroon kami ng turnover at turnover sa NCRPO. Bago na parang yung NCRPO commander natin ngayon. Si General Soriano. General Soriano, classmate ko yan. Pagkatapos namin ng turnover nila ni General Barrias, konting merienda, and then tumuloy agad kami sa Sampaloc at binisita namin yung patrol station doon sa Sampaloc. Tapos tama naman napadawang kami doon sa San Miguel Church. Nagsipa nga kami doon kasama ko itong mga officials natin. Dahil kahapon parang yung feast of St. Michael the Archangel. At yan ang patron saint ng police. So tama-tama na doon nag-misa na rin kami doon. And then bumalik kami sa Bikutan, nag-conduct ng command conference. Maghapon yun. Nung gabi, pumunta kami kay isang classmate pa rin namin, kay Jerry Gatlola na CPD commander naman. Classmate ko rin mo ba? Si Tanggol, classmate din namin. So, binisita namin headquarters niya. Ang gabi niya, bandang alas 9. Siguro ngayon makukuha na ni Tanggol yung kanyang estrella. Malamang pa rin. Pagkatapos nung sa headquarters na Katuna, tumuloy kami doon sa Station 10 sa May Kamuning at in-inspect din namin yung ating kapulisan doon. Tapos tumuloy kami ng doon sa May Timog, tinignan natin yung mga patrol cars natin doon. And then, pag tama-tama nung nagle-lecture, nakikikausap namin yung mga pulis natin doon, ay nagkaroon ng encounter doon sa may Science Park. So tumuloy kami doon at nakita namin, nagpa-encounter yung mga tao natin. May napatay silang dalawang taxi. At inabot na kami mag-alas 12. Nung umalis na nga ako dahil mayroon akong maagang appointment sa'yo rito, ay iniwan ko pa si General Soriano at si General Gatlola Tubi doon sa area. So ganun ang i-encourage namin paano yung magkakaroon ng inspection sa ating mga lower units. Okay, General, hindi natin maialis. Ayan, may mga tumatawag dito sa ating impilan. Nagtatanong, siyempre, bagong amo, bagong tao. Ano pa magiging criteria natin sa pagpapalit halimbawa ng mga regional directors, mga provincial directors? Kaya alam natin kahit paano, marami dyan ang maasa, sila mapapalit. O marami din ang umaasa na sila yung mapapalitan. We want to do away pa rin, Joe, with the misnomer of revamp or reshuffle. Kasi yung pag nagkaroon ng nag-retire o mayroong na-elevate na tulad sa posisyon ko ngayon, merong mababakante. So merong normal managerial movement yan. So this is not the revamp. Normal positioning and placement. We call that in the organization as placement and promotion. So kailangan i-move natin yan depending on the seniority, depending on the capability of the officers, at kailangan maging dynamic. Ang organisasyon kasi namin parang just dynamic. Ibig sabihin, kahit pa paano, mayroong mga pag-higpit na gagawin tayo kasi nilang matiyak na ginagampanan nila yung kanilang katungkulan. Isa pa yan parang Joe. At may kanya-kanyang specialty at saka talent kasi itong mga official natin. Meron yung magagaling as commanders, may magagaling as staff officers, may magagaling doon sa technical services. So, kailangan, ito ang management yun ng personnel Dapat yung right man at the right job. Yun ang pinapalo natin management. At siguro itong ginagawa ninyo na morning jogging, pwede ninyong i-rotate sa iba't ibang distrito ng police. Ganun pa rin yung ginagawa natin. At usually, pag meron na pong conference, lalo doon sa mga regional areas, provincial areas, nag-jog muna kami. Nagkubentuhan muna ng coffee. And then, nagko-coffee muna. Tapos, mag-shower. And then, magkakaroon ng formal briefing. But I see to it that merong informal talk, informal fellowship with our personnel. Okay, so sabi